Hello, hello. Good to see you again. Nako. Tulad na Hello? sabi ni Tosca, excited siya, Oh. tinigising. Payong kapatid na! Kasi kuya, sa totoo lang po mga Kuya Erwin, Kuya Bong, marami akong natututunan kahit parte po ako dito, tiga kulit ninyo. Pero para po ako talagang nag-aaral ng talagang salita ng Diyos. Kaya maraming salamat po mga kuya. And I'm sure po, sa ating mga nanonood, nakikita nyo pa lang po sa mga comments nila, talagang nabe-bless po sila. Kaya mga kuya, okay lang po ba na magtatanong po ako ulit at hihingi ulit po kami ng payo sa inyo? Ito na po, mga kuya, kasi di ba po last week we talked about prayer, how to pray. And na-realize ko po, malalim po pala yung the Lord's Prayer. Kaya I want to know more about it po. Kaya ito po may specific line po talaga. To be honest po mga kuya, when I pray, talagang sabi ko, ano talaga kaya ang pinakaibig sabihin nito? Ito pong linya na, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So mga kuya, please help us kasi sa tingin ko po pag na-explain niyo po sa amin kung ano po ibig sabihin nito, mas ma-appreciate po namin whenever we pray. Talagang mas mananamnam namin ang aming mga dasal. Ayan, mga kuya, baka naman matulungan niyo kami sa aspeto na ito. Yan, nako, thank you Kuya Erwin. Hindi sa aking pananaw. Hanggang, kasi pagdating sa tinatawag natin yung mga end times, yan. Pag dumating ng kaharian talaga ng Diyos, lahat magiging sang-ayon sa kanyang kalooban. Yung talagang, yung will niya, kanyang kalooban ay masusunod. Tulad ng nangyayari sa langit ngayon. Kaya sabi, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. So yun ang nangyayari. Darating yung panahon na talagang mangyayari yun. Pero ang panalangin natin, Lord, sana dumating na yung araw na yon na yung kaharian mo talagang nandito na at talagang natutulad sa kaharian mo din sa langit. So, para sa akin, it's really a prayer na, yung huling prayer sa Bible, yung huling prayer sa Bible, Come Lord Jesus. Yan. Come Lord. Dumating ka na para yung kaharian mo talagang maranasan ng buong sanlibutan. Para sa akin yun, Thy kingdom come, your kingdom. Yung kingdom kasi, yun ang pinaka-focus na na aral ng Diyos. Repent for the kingdom of heaven is at hand, or repent for the kingdom of God is at hand. So yun ang focus ni Jesus nang siya ang nagtuturo dito sa lupa. May idadagdag si Kuya Bong dyan na lang po, marami siyang may idadagdag. Hindi, malawak ang talaga niyan. Kuya Erwin, tama yun. Kasi dalawa, may eschatological at saka meron yung present. Diba? Kasi it's a daily prayer di ba? So, agree ako doon sa eschatological prayer na parang let your kingdom come, as in when you come back, parang you're anticipating, you're excited for Jesus to come. Diba? Ngayon, ako hinihiwalay ko yung pag-inunawa ko sa Thy kingdom come tsaka Thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi kung titinan ko siya for the immediate na prayer, Lord, I want you to reign in us. Diba? Your kingdom come. You reign in us. Pangunahan niyo po kami sa aming pamumuhay, sa bawat desisyon na aming gagawin, yung kayo po ang maghari. Parang ganyan, no? Then at the same time, you're also praying, Lord, ma-advance yung kingdom mo sa aming lugar, sa aming lupain, sa aming mundo. Yung advance yung kingdom ko kasi ang daming mga tao, talagang they need to be saved. They need a king. They're lost. Wala silang king. Para silang mga homeless. Di ba? Parang wala silang spiritually homeless. Na they need someone to reign them. Kasi pag wala kang king, ang gulo nun, chaotic yun. Just imagine a country without a government. A country without a leader. Ang gulo nun. Kaya parang you're saying, ang daming taong ganyan. So I pray that your kingdom be advanced. Kaya parang it's part of the yung discipleship mandate ng Diyos sa atin to go and make disciples of all nations. Diba? So, yun. So, importante kasi yun. Tapos yung sinasabi naman natin na eschatological, yung parang, Lord, you're anticipating na, Lord, dating ka na. Let your kingdom na talagang dumating na. Kasi siya yung promised king Di ba? Who will reign from the lineage of David.
na parang the government will be upon his shoulder, sabi nga sa Isaiah. Kaya importante na yung prayer na yon sincerely asked ng mga anak ng Diyos na, Lord, we want Noah, and parang you are our king, and ang hangad namin, Lord, to advance your kingdom in this world. At syempre, excited kami for the day, for the fulfillment of your promise that you will establish your kingdom on earth. So yun yung thy kingdom come. Sa pag-unawa ko sa pag-aaral na tinagpagin. Yung thy will be done, iba din yun. Thy will be done on earth. Karugtong talaga siya, para siya magkarugtong. But aside from that, again, personally, on a present level, yung will mo lang ang mangyari. Katulad ng pinlano nyo na sa langit, dito sa lupa, di ba? Kung hangad po sa akin, yung i-disenyo mo para sa akin sa langit, para sa lupa, Lord, maganap. Personal yon. Tapos hour yon. Yung plano nyo sa inyong iglesia, sa inyong katawan, para sa amin, na plano nyo na mangyari sa langit, dito sa lupa. Yung plano ninyo para sa buong katauhan na mangyari. Di ba? Yung dito sa langit, dito sa lupa. So napaka-importanting prayer yon. Kasi alam niyo sa maraming tao, hingi na ng hingi, hindi na inintindi. Ano ba will ng Diyos? Di ba? Naalala ko tuloy sabi ni Kuya Erwin, if you're totally surrendered to God, dapat hangad mo na malaman ano yung will ng Diyos. Di ba? Ano yung will ng Diyos? Kaya ka nagpe-pray kasi ano naman tayo, blind tayo of what will happen next. Di ba? What will happen next? And we're asking our Father, ano yung gusto mo na gawin ko for today? Anong gusto mong gawin ko, Panginoon? Na ayon sa plano mo, di ba? Kasi, ultimo, daily prayer to, di ba? Di mo alam kung buhay ka pa bukas But allow me to be faithful today, accomplishing your will in heaven on earth today in my life. Yun. In our lives. Kasi our Father di ba? Habang nagsasalita si Kuya Bong, nakakakuha ako ng mga insights, mga ideas. Maganda yung mga sinasabi niya nakikita ko talaga, mukhang maganda yung ihihiwalay mo yung thy kingdom come, tapos thy will be done. At tatlo yan yung hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done. Yes. Hallowed be your name, ano yun pang sanlibutan yan, para sa lahat ng tao, sa ano mangyari, lalong-lalo na sa iglesia, lalong-lalo na sa lahat ng mga mananampalataya, na lahat ng kilos natin, gagawin natin, ay talaga magbigyan ng kalwalhatian ng Diyos. Lahat yan, so the whole world, even unbelievers, kahit yung mga unbelievers, so sinasabi mo, hallowed be your name, kahit na sa mga ginagawa ng makasalanan, ikaw pa rin ang maparangalan. Yeah. Kasi, i-redeem mo yung mga yun. Wow. So, pangalawa, yung thy kingdom come, ito naman ay para sa mga believers. So, lumiliit yung mundo natin. Para sa lahat ng believers, your kingdom come para sa ating lahat na mananampalataya ka, kahit saan bansa ka, saan lupalop ng mundo, pag dumating si Jesus, yung kaharian ng Diyos, yan, magre-rejoice tayo. Ibig sabihin talaga, mararanasan natin yung actual victory. At yung your will be done, ito nga yung mga nakukuha kong insight habang nagsasalita si Kuya Bong, your will be done. Ito naman para sa iglesia, para sa church. Kasi sabi, your will be done on earth as it is in heaven. So, pinapanalangan natin, sana, yung nangyayari sa kaharian mo dyan sa langit, ay nangyayari din to at least sa church namin. Kasi kung titignan natin sa church natin, oo nga, simbahan, oo nga, iglesia, ando doon mga believers, pero kung minsan, hindi naman lahat ng nagaganap doon o nangyayari kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sinasabi natin, sana yung Lord, your will be done even in our midst. So yun ang aking pananaw dyan. At saka para kay Erwin, consistent doon sa high priestly prayer ni Jesus. For example lang, kunyari, na isa sa mga prayer ni Jesus, that you and that they may be one as you and I are one, di ba? So yun lang, ang laking bagay nun, yung unity in the body of Christ. Kasi hindi uniformity yun na dapat pare-parehas, kundi the ability to harmonize. The ability to harmonize, to advance the kingdom of God. Yan, crucial yun.
So, ang ganda nun, tama yun. Kasi thy kingdom, thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi yun ang isa sa mga primary prayer ni Jesus eh. Correct. Niya, high priestly prayer niya sa John 17. Ang number naman siguro sa tingin ko, priority doon o nasa top ng list ng nais ng Diyos, yung unity ng church. Yung unity ng church. Kailangan maganap yan. Kasi of course, sa kanyang kaharian sa langit, united talaga yan. Pero dito, wala na yung mga divisions, mga ganon. Yes. And remember, dugtong-dugtong yan eh. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, by this you will know that you are my disciples. If you have love for one another, yun ang isa sa mga kuhan. Thy will be done. Na yung pag-ibig ng Diyos nakikita sa pakikisalamuha o fellowship o relationship ng mga believers na tunay na may pagmamahal dyan. Pag-ibig ng Diyos sa atin. Galing. Yeah, napaka-importante nun, no? Kasi sa totoo lang, yung maraming mga Christian, ito yung namimiss natin. Parang when we pray as an individual, no? Pag sinabi mo, thy will be done on earth as it is in heaven, parang sinasabi mo na rin, Lord, what is my contribution to the unity of the body? Oh, yeah. Good. Diba? What's my gift? What can I contribute, di ba? Para lalo ma-preserve yung unity. Kasi inutos din ni Paul yun eh. Ni Lord yun, through Paul, sabi sa Ephesians chapter 4, na for us to live, to walk according to the manner of our calling. Di ba? As with humility, with patience, with forbearance, para sabi niya, to diligently preserve the unity of the Spirit. Diba? For we have one Lord, one Father, one God, one Spirit. So ang ganda ng paalala yun sa atin na nga, no, parang minsan tayo pa yung dagdag na minsan pag di tayo careful, tayo po yung dagdag sa faction eh. Dagdag sa kaguluhan eh. Hindi tayo, kaya yung mga nagsisira, naninira ng kapwa, hindi yun, hindi kalooban ng Lord yun. Alam ko, parang nalulungkot ang Diyos. Pag nakikita niyon, God is grieved. Sabi nga sa Bible, do not grieve the Holy Spirit. So, yun. Kaya nga, kung mapapansin natin mga commands sa Biblia, lalo na sa mga sinusulat ni Paul, yung walk in the Spirit o do not walk after the flesh. Ayan. Ang dami yung mga huwag kang maging jealous, huwag kang envious, huwag mo siraan yung iyong kapatid. Yung mga ganun, sinasabihan ni Paul, yung mga nasa iglesia na sinasabi nila, oy, kami miyembro nito, kami ay mga mananampalataya, kami mga Kristiyano. Pinagsasabihan niya, ayun, yung will ni Lord, na ayaw niya makikita yung mga ganong klaseng mga ugali sa iglesia niya. Kasi kung ikaw yung ama, hindi ba? Naisip mo ba yung mga anak mo nag-aaway-away, kung may alit sila, nagsiselos sa isa't isa? Hindi mo naman gusto yun, di ba? Gusto mo united sila, natutuwa ka nga. Kung naglalaro sila, united. Yan. Yes. Kung ako nga, meron kaming mga stray cats, alam mo yung mga pusang kalye na pumunta sa tapos inaalagaan na namin. Natutuwa ako yung 3 pusa na yun. Alam mo, hindi sila nag-aaway. Pagdating ng gabi, kahit na natutulog sila sa labas, magkakasama sila para hindi sila ginawin. Sabi ko, nakakatawa naman itong mga pusa na to. Sana yung mga tao ganito rin. No? Yeah, totoo. No, ang ganda nito, no? When we are really interested to know the will of God, then we must be willing, and we are also praying to always abide in Him. Tapos, and to know His will. No? Talagang, kunyari, how did we know that God wants us to be united? Nabasa natin kasi prayer ni Jesus yun eh. We studied His Word. We prayed for His Word. Di ba? Ang laking bagay yun. Kunyari, yung idea na, yung sinasabi ni Kuya Erwin na, yung parang, do not get angry o kaya, di ba, do not be jealous, di ba? Yung, saan mo nakita yun? Kasi you meditate on the Word of God. So, importante. Kaya sabi ni Jesus, di ba, if you abide in me, and my words abide in you,
ask whatever you wish and it shall be given you. So, Oh, sabi ni Lord you abide, you remain with Jesus. Kasi when you walk with Jesus, kasi nagtatanong, paano ko malalaman ang will ng Lord? You walk with Him. Then, sabi niya, and my words abide in you. So in other words, you always learn and grow sa kanyang word, sa kanyang salita. Di ba? Pag nag-grow ka doon, then ask whatever you wish. Obviously, it will be in accordance to His word. Opo. Then God will answer you. Di ba? Wow. Amazing pero, yun eh. Mga kuya, may tanong po ako. Okay lang po ba? Okay, go ahead. Opo. Mga kuya, kasi ewan ko po, baka may makarelate po sa ating mga kapatid na nanonood ngayon. Minsan may mga kasamaan po tayo na pinagpe-pray ho nila talaga yung kanilang pangarap o itong gusto nila. Talagang hindi pa ho talaga dumarating, mga kuya. Ang tagal na ho pinagpe-pray. Ano po yung mga kuya? Parang, syempre, sabi pag you ask and you shall receive, pero ang tagal na ho, hindi pa rin dumarating. Paano po yung mga kuya? Ayan ang konsultay natin, yung mga expert in prayer. Si Kuya. Parang, effective ba talaga to? Naririnig ba ako? Ayun maganda. No? When you say, thy will be done, the Spirit itself, yung Spirit, you are in full submission to whatever God will answer you. Amen. You're not dictating to the Lord kung anong dapat niyang gawin. You are saying, Lord, thy will be done. In other words, I submit to what is according to your will. Kasi si Jesus prayed the same prayer. Di ba? Naalala niyo yung papako siya sa krus. Sabi niya, kung pwede lang, let this cup pass by me, di ba? Kung pwede lang. Kasi that cup was a cup of judgment. Alam niya na yung pain of being separated from His Father because of the sin of the world, because of our sins, di ba? Tapos alam niya na, parang Lord, kung pwede lang, wag na kung may ibang paraan, wag na to, wag ganyan, di ba? But not my will, but thy will be done, di ba? In other words, in full submission to God, Lord, pag nag-pray kang, thy will be done, Lord, hinihingi ko po ito. But of course, you know better than I do. Na pagka ano yung sagot, kaya in full submission, ano yung will ninyo, susunod ako at maging masaya ako na tanggapin ito. Yan. Kaya minsan, tagal ko nang pinagpe-pray, hindi ka ba nagpapasalamat? Baka naman kaya hindi binibigay sa'yo ng Diyos. Sabi nga ng Bible, kasi the righteous, sabi ng Lord, He will not withhold anything good to the righteous when they pray, di ba? Pag hindi niya binigay, hindi good. Di ba? Tapos sabi rin ni Kuya Erwin nung nakaraan, ginamit yung Luke 11, sabi niya, if you ask for a fish, will He give you a serpent? If you ask for bread, will He give you a stone? Obviously, pag baka yung hinihingi mo, sabi niya, ahas, kaya hindi binibigay ng Lord. Kunyari, kung nagpe-pray ka ng lifetime partner, baka yung pinagpe-pray mo, ahas pala, ayaw ibigay sa iyo. O kaya naman, ikaw ang ahas, ayaw niya ibigay sa kanya. Minsan, kaso natin, tayo lagi bide. Ayun na ako, di ba? Pero ang sinasabi ni Tosca kasi, pag yung, paano mo malalaman sinagot na ni Lord yun? Tagal-tagal mo nang pinagpipray yun. Yes. Nagpipray ka ng lifetime partner, 40 taon mo na pinagpipray yun. Ganon. Paano mo alam na sinagot na? Di ba? Ganon ang pagkaintindi ko sa tanong mo. Tama. Tama, ganda naman. Pero kaya Erwin, di ba? Minsan kasi, kaya hindi natin kasi hindi tayo in full submission. Kaya hindi natin nalalaman. Hindi natin. Oo, tama yan. Agree ako dyan. Naalala ko yung naalala ko yung Ali, nagpapapray, Lord, iligtas mo ako sa baha na ito. Di ba? Ang lalim na ng tubig. Nasa second floor na. Lord, iligtas mo ako. So, iligtas mo ako. So, meron siyang naisip na sagot. Ngayon, dumating na yung mga tao, sakay na kayo dito. Sabi gano'n, sa bangka. Dahil, tataas pa yung tubig. Sabi niya, hindi, the Lord will save me. Ayun. Di umakyat na sa taas. Dumating na naman sa baba pa lang, fire truck yung dumating . Nung dumating na sa taas, dumating na, may bangka naman. Sakay na kayo. Hindi pa rin. Sabi, the Lord will save me. Nung nandun siya sa tuktok ng bubong, na siya, may dumating na helicopter. No, the Lord will save me. Ganyan. Tapos sabi niya, namatay. Hindi, namatay. Sabi, Lord, labo mo . Sabi niya, kala ko isi-save mo ako.
Nagpadala akong fire truck, hindi mo pinansin. Nagpadala ako ng bangka, hindi ka namansin. Nagpadala na ako ng helicopter, ano pa gusto mo? Sabi Oo nga. Sino Diba? ba? Minsan kasi meron tayong mindset na kung si Lord magpapadala, it's something supernatural lagi. Oo, yan. Ganyan. Agree. Oo nga, oo. Kaya hindi natin malaman eh. Oo. Pwede po ba yung mga kuya dumating na yung sagot, hindi natin alam na yun na pala yung Oo, sagot? pwede rin. Ang saklap naman. Kasi meron ka ng meron ka ng naisip how God will answer you. Doon ka nakafocus. Kunyari, Lord, gusto ko mapapangasawa. Nagpadala na ng liligaw, hindi mo lang gusto yung muka. O di, yung pinansin. Tapos, kasi may naisip kang tao. Tapos nag-pray ka pa rin, ganyan. Tapos, yung pinagpe-pray mo ng tao, namatay na nga eh. Lord. Kasi meron ka pa rin iniisip na paraan ng Diyos na ayaw mo intindihin yung paraan niya ng pagsagot. So, kuya, paano po natin maiiwasan tong kasaklapan na ito na na-miss na natin yung talagang actual answer ni Lord? How would we know na this is it na talaga, mga kuya? Siyempre, don't miss out po. Yes, of course, you need to, sabi ko sa inyo, abide in Jesus. What does it mean? You walk with Him. And pangalawa, you meditate on His Word. Para malintindihan mo, then you fellowship with His body kasi God uses them eh. Di ba? God uses the body, kaya nga may accountability na tatawag. Di ba? May accountability. So, nagtutulungan din. Yung po yung mga D-group, mga sa atin, kuya. may small group tayo tinatawag eh. So, pero sa mga nanonood po, mga kuya, kasi baka hindi nila kung ano ibig sabihin ng mga D-group, small group, paano po ba nakakatulong yung mga ganyan, kuya? Hindi, katulad dito. Halimbawa ito, payo. You asking for payo. Di ba? Kasi in the multitudes of counselor, there is safety. Hindi na masama yan eh. Kuya, sagot na kaya ng Lord ito? Kasi ganito yung nangyari. Hindi. Nalalaman mo rin. Tapos, in a small group, kasi you study together the Word of God, then you commit to be accountable to them, and they are accountable also to you. Parang, ibig sabihin, parang, meron kayo, you carry one another's burden, di ba? And fulfill the law of Christ. So, importante yon. So, di ba doon kayo nagtutulungan? Parang, may nakita ka, gusto mo na to, pinagpe-pray mo, tapos sabi ni Kuya Erwin, alam mo, Tosca, yung tao na yan, kilala ko yan eh. Hindi mabuting tao yan eh. Parang ganon. Ingat ka. So, binigyan ka na ng sagot ng Diyos, minsan hindi mo lang pinapansin. Hindi mo kinukonsider in your decision making kasi bias ka na. Ganon. Oo nga. Totoo yan. Kaya pag sabi mo, thy will be done, thy kingdom, ibig sabihin, Lord, I am in full submission to you. So whatever answers you give, I will put into serious consideration para sa aking decision making na hindi ko iti-take for granted. Oo nga. Yung sinasabi ni Kuya Bong, ano yan eh, yung how do you know God's will? Una sa lahat, yung God's will never contradict His word. Kaya dapat alam mo din yung sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Pangalawa, yung Spirit of God in you, may sinasabi ba siya sa'yo? Yes. Wala naman. Yun yung sinasabi ni Kuya Bong, yung small group. Baka may masasangguni ka, may mahinga ng payo. Especially yung mga spiritual leaders. So, yun ang magsasabi sa iyo. Yun ang magbibigay sa iyo ng payo kung ano ang gagawin mo. Ngayon, kung very clear na sa iyo kung ano yung kalooban ng Diyos, ano yung will ni God sa hiling mo, kung maliwanag na, siyempre, ang unang-unang mong gawin is to accept it. To accept. Tanggapin mo. Yes. Kasi, kaya tulad nga nasabi ni Kuya Bong, kung kaya nahirapan tayong tanggapin dahil hindi yun ang gusto nating kaparaanan ko o way na paano dapat tayo sagutin ng Diyos eh. Meron na tayong preconceived notion, tinatawag nila. Yes. Ang sinasabi ko lang dyan, isipin mo na lang. Ito yung mga aking siguro mga 5 prepositions. When God says no, it is the same as His yes answer. Tama ba o hindi? When God says no, kung sinabi ng Diyos no, pareho lang yan ang benefit ng kanyang yes answer kung yes. Talaga po? Wow! Kasi pag no po tayo. When God says no,
sometimes it is better than a yes answer. Mm-mm. Pwede Tama. rin, di ba? Oo. Yung sagot ng no, is it the same as a yes answer? Is it better or is it the best answer? Amen. Alam mo, kung ano man ang sagot ng Diyos, basta ang Diyos ang sumagot, it will The always be the best. Amen! That's right. Basta maniwanag lang sa'yo na yun ang sagot niya. Oo. So, ibig sabihin ko, kuya, ano po, yung mga closed doors na sinasabi nila na, ano pa, blessing din po pala yung mga ganon, yung Oo. mga closed doors. Oo. Kasi baka mamaya open door yun, pero wala palang sahig. Hulog. Naglag. Ito sa baba. Wow. Di ba? Alam mo, ang ganda ng tanong mo pero yung ating episode ngayon would not be enough to explain. Kaya siguro ipapangako ko, let's discuss this next week on how to hear and how to discern what we hear from God. Di ba? Okay, Erwin, okay ba yun? Di ba? Para ina-advance ko na sabihin sa inyo. Kasi itong payo na to importante, but I want to teach you on how to hear and how to discern the word of God, the direction of God, di ba? Meron nagsabi niyan pag God answers in 4 ways. 1, yes. Oh, praise God, di ba? Or no, pwedeng no kasi sabi niya tawag dito, hindi talaga mabuti. Or pwedeng slow, wag muna ngayon. Diba? O pwedeng yung grow. Grow ka muna kasi hindi pa timing, hindi pa bagay. Parang bata, nag-aahingi ng kutsilyo, para magla sa kanyang laro. Hindi niya naintindihan how it is being used. No? Hindi pa, you have to grow. Diba? Galing. Naku, thank you po mga kuya. So mga kuya, naku, talagang busog na busog ang aking mga puso. Isa lang puso. Busog na puso. Kasi yung tiyan, yung puso, aking isipan. Patungkol po sa salita ng Diyos. Maraming salamat po. Kaya mga kuya, may natutunan po ako sa inyo Okay lang po bang i-quote ko po sa inyo? Actually, si Kuya Erwin po nagsabi nun at talaga pong sinigundahan ni Kuya Bong. Ito po yung basta galing kay Lord. It's the best. Ayan. Yan ang best. No man yan, yes. Basta galing kay Lord. Pagkakatiwalaan natin si Lord yan. Kaya, thank you Lord kasi you're the best. Ayan. Yeah, God is good all the time. So, amen. Kaya kuya, ito na po. Hingan ko na po kayo ng mga payo para po sa ating mga kapatid para to encourage them na talaga pong kung gaano kabuti ang pagpe-pray po talaga. Ayan po mga kuya, any thoughts on prayer po? Yes. Sa akin, never be discouraged just because na hindi sinasagot yung prayer ninyo o napakatagal, may dahilan ang Diyos dyan. So, continue. Ibig sabihin, persevere in prayer. Kasi every time merong mabuting idudulot sa inyo, sabi nila prayer changes life. May iba nagsasabi hindi, it's God who changes life. But the truth is really prayer can change your life also. Yung the mere act, yung discipline kasi yan habang ginagawa mo yan, na-influence yung sarili mo na-i-improve. So continue to pray. It's a spiritual discipline. So yan ang sa akin. Amen. Thank you po. Hingi po ako ng prayer. Request sa inyo. Papapray din ako sa inyo. Thank you po, Kuya Erwin. Siyempre po, si Kuya Bong, ihingan din po natin mga kapatid ng kanyang payo po. Kuya Bong. Baka magulat to kayo. Sasabihin ko lang sa inyo, God does not answer prayer. He answers the prayer. The one praying. The one praying. Kasi ibig sabihin, God is too personal. Kaya nga napaka-importante ng relationship. Minsan kala natin yung prayer natin ang sinagot ng Diyos. Hindi. Ikaw ang sinasagot ng Diyos. Wow. Kaya when He says no, because He loves you so much, He cares for you. When He says wait, because ganun pa rin. Mas concerned siya sa'yo more than what you are asking for. Kaya nga, tama yung sabi ni Kuya Erwin, the answer of God is always the best. Kasi He's thinking of you. Mm-hmm. Now, ito pong importante natin maintindihan. Kaya nga, when we come to God in prayer, it's not really about us also. It's about God.
Kaya importante yung thy kingdom come. Are we excited for Him? Are we really in love for Him that we are expecting Him to come soon and we're even asking for it? Lord, please, do come. Hindi yung, Lord, dating ka na, napapagod na ako sa lupa na to. Hindi ka na, selfish na naman yun. Lord, dating ka na. Kasi, Lord, mahal na mahal kita. Parang, I'm homesick. Diba? At ganun din, we want everyone also to experience your goodness. At lalong-lalo na, Lord, thy will be done. Kasi alam ko, your will is the best. Yung will ko, hindi ko alam kung ano-anong, wala ako naintindihan sa maraming bagay. Kaya, Lord, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya nawa po, ito pong prayer na ito is something that we should seriously take into consideration. Huwag natin itong baliwalain because God loves you and cares for you so much. Amen. Oo, amen. And syempre po mga kuya, total, prayer naman ang ating topic. Pwede po ba akong humiling sa inyo? Pwede po ba natin pag-pray yung ating mga nanonood? Kasi syempre, may mga pinagdadaanan at alam naman ni Lord na pinagdadaanan, pero baka pwede po nating pag-pray ang ating mga kapatid ngayon. Okay lang po ba yun, mga Sige kuya? po. Okay, Kuya Arvin, kayo na. Okay, let's pray. Diyos Ama, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng karangalan upang makalapit sa iyo, sa iyong trono. At muli naman ilapit sa iyo aming mga kapatid o yung mga nanonood ng aming programa. Lord, alam namin na lahat kami ay may pinagdadaanan, lahat kami ay may mga concern sa buhay at kailangan namin kayo. And so, Panginoon, aming dalangin na kung ano man ang mga pangailangan ng mga nanonood sa amin, sa ng kanilang mga pamilya. Dalangin namin na ikaw na magpuno ng mga ito. And comfort them where comfort is due. Heal them where healing is due. And we pray na kung sino man ang sa kanila ay hindi pa nakakakilala sa iyo, give them the opportunity to hear your gospel, Lord, and help them to respond in faith. Dalangin namin na you protect us all, to protect them all also from all kinds of attacks. And alam namin na maraming kaming mga kailangan pang i-solve sa aming mga buhay. Keep us from temptation, from sin. We lift up all these things to you in Jesus' name. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po, Kuya Erwin. Maraming salamat po, Kuya Bong. At syempre po sa ating mga nanood, maraming salamat. At talaga pong andyan pa rin po kayo at sana na-bless po kayo today. So ito na po mga kuya, ang ating tagline. Ulan, umaraw, o bumagyo. Kung kailangan mo ng payong, andito po ang Payong Kapatid! Yan, salamat po. God bless. God bless.